Paso yung link ka. Papakilala ko po sa inyo ang isa sa ito po ay ang grupo ng PLM, Partido Lakas ng Masa. Partido Lakas ng Masa, at ang isa sa ang pangulo ng organisasyon din po doon na lumalaban na yung karapatan ng mga taga roon na dapat naman maging patas lang, at sila naman po ay willing makipag-usap ng maayos at makatao. Pakilala po kayo mga yes, PLM. Ako nga pala po si G-Boy Adena, Apo. ng Partido Lakas ng Masa. Yes, magandang umaga po. At Urban Poor Committee. Ako po yung nag-handle ng Urban Poor Committee sa loob ng o sa ilalim ng Partido Lakas ng Masa. Yes. Kaya nandito ako sa maralitang mamayan ng Marala. Yes. Na tinutulungan namin na dapat malaman nila kung ano ang kanilang karapatan, di ba? Na hindi naman na ganyang kinakawawa kung estado man yan o kapitalista, na may elementong kapitalista na kumakawawa sa mga maralita. Nandito po kami para talagang tulungan itong mga ganitong mga pangyayari. Kaya sa mga iba, no, kontakin lang ang Partido Lakas ng Masa, ay tuloy-tuloy na magsisilbihan at itutuwid natin yung mali. Sir G-Boy, paumanin po. Sir G-Boy, base po sa inyong obserbasyon o sa inyong pag-aaral dito po sa issue na ang sabi nila nagkataon lang yung sunog. Bagkus sabihin po natin nagkataon lang, ang problema po bakit kailangan pa isabay yung demolish, di ba? Masyadong marahas kung titignan yung bagay. Magpapasko pa po, Sir G-Boy. Ano po bang pagkaunawa niyo sa nangyari rito sa Barangay 128, no? Actually, hindi lang naman ng Marala ang sinusunog. May nauna pang sunog. Opo. Yung Aroma, yung Barangay 105, no? Yung temporary housing. Yan rin ay pares na kaso. No? Pares lang na kaso. Na talagang yung mga lupa na yan ay hindi ko alam. No? Mahirap magbintang. Pero parang no? Hindi maganda ang pangyayari. Dahil sila yung nagpapaalis. Ngayon, ang tanong, bakit pinapaalis? Yan, magandang yun. Yun yung magandang may kwento kasi yan. Siguro alam naman natin na maraming time na yon ng panahon ni Cory Aquino, nila Fidel Ramos, ni mga presidente na yan, ay maraming mga nakatira doon sa Smoky Mountain. Yes. Ang dating Pangulong Cory Aquino ay nagkaroon ng programa na alam naman kasi na mga pagtira doon sa Smoky Mountain ay hindi ligtas. Mapanganib, no? Sa ibig sabihin, danger area, kalusugan at maaring gumuho yung bundok ng basura na yan. So, ginawa nila ng shelter program ng Pangulong Cory Aquino na inaprubahan na magkaroon ng pabahay diyan mismo sa Smoky Mountain. Yun pa yung area mismo kung saan sila naninirahan? Yes, ang tawag doon ay on-site development. Okay. Sabihin, kung saan sila nakatira, ay doon rin itatayo yung kanilang tahanan. Yan ang kwento na yan. So, yung project na yan ay inabutan na ng dating Pangulong Fidel Ramos. So, siya na nag-implement. So, yan. Naitayo yung tinatawag na Smoky Mountain Development Project. Yung gano'n, no? Naitayo nila yan. Iyaan ang, kumbaga, ito yung tinatawag na RAP, parang Relocation Action Program. RAP ang tawag doon. So, yan. Para magkaroon talaga, maging makatotohanan itong programa na to. So, ang unang ginawa ay yung temporary housing. Yan ang unang ginawa. Doon din mismo sa area na yan? Dito lang siya sa kabila, sa Barangay 105. Kung nakikita nyo doon, yung may mga building pagpupunta kayo na Arten, no? Iba pa yung sa Katarungan Village. Dito tayo, kung galing tayo Manila, nandito siya sa bandang left side. Yes, kaliwa, left side, oo. Makikita nyo ron, parang may mga nangangalakal, maraming gano'n. Ganun talagang buhay sa sa lugar na Smoky. Yon ang tinayo na
temporary housing. Yan ay naitayo nung panahon na ni dating Pangulong Fidel Ramos. Sir J-Boy, maputo ko na. In short tayo, Sir J-Boy, base siyempre, alam ko po na sa posisyon nyo, talagang pinag-aaralan nyo, alam ko po na kumukunti na kayo sa mga ganitong sistema. Yes. May idea po ba kayo kung sino may-ari ng lupa at may karapatan ba si Kapitan na makialam sa ganyang bagay? Lalo, ito nga nangyari. Ayun kasi yung kailangan puntuin natin. Natuloy yung proyekto, nagkaroon ng paradise sites. Ito na yung paradise sites. Iba pa yung temporary housing. Ito na talaga yung permanent. So, ang nangyari, nagkaroon ng utang, no? Ang NHA, ang gobyerno. Na may namamahala doon? Yes, sila yung proyekto doon Nagkaroon ng utang doon sa kanyang contractor, yung R2 Builders. Okay. R2 Builders, no? Na pag-aari ni Regis Romero. Kaya RR kaya R2. Yan. So, yung utang na yan, nagkaroon sila ng litigation sa korte, mga ganyan, na ang collateral damage ay yung lupa. Ngayon, no, hindi makuha ng R2 Builders yung lupang yon because may sinasabi si NHA na may kulang pa ng mga requirement. So, hindi pa mailipat yung ano na yan. Pero, ang pinagtatalunan nila, no, sinasabi ngayon, no, kaya ito natanggap na ano sila, na giba, yung mga bahay, ginigiba at inaalok ng pera, kayo maggiba, ay dahil meron daw court order. Ang court order ay hindi po yung pagpapaalis, no? Hindi yung pagpapaalis doon sa mga naninirahan. Kundi ang court order ay kung sino yung nahirang na receiver na siyang siyang mamamahala doon sa itinayo ng dalawang panig ng NSA, HGC at R2 Builders na SMAP, yung Smoky Mountain Asset and Pool. Yan ang Ngayon, yung head noon, yun yung receiver na kung saan ang trabaho ng receiver ay mamahala, administrador. Okay. Siguro alam niyo naman yung sinasabi na administrador, di ba? Hindi ibig sabihin ay proof of ownership. Kaya nga yung ginagamit nitong R2 Builders, ang barangay, ay sinasabi na may court order. Ewan ko kung nag-aral sila. May pinakita po sa inyong court order? Meron, no? May pinakita na court order pero hindi nga yun ang content, ang pagpapaalis. Court order ay ng 2022 pa, bago lang yun. Ito yun yung pinangalandakan nila. Malinaw naman doon, hindi yung pagdidimo, hindi yung sinabi umalis na ang mga ISF, walang nakalagay doon. Kundi kung sino yung nahirang na receiver doon sa SMAP. Ang SMAP kasi siya yung administrador. Kaya yung receiver malaki yung ano niya, papel niya. Bilang pangunahing tagapamahala, siya yung head. Sa inyong pangunawa, Sir Jibo, yung partisipasyon ng barangay, ano po ba ang dapat nilang ganapin dito sa ganitong sitwasyon na nangyayari? Kung gusto lang nila maging neutral at both side hindi mapiperwisyo. Ano po ba ang dapat sa inyo pong pagkaunawa? Kung pag-aaralan natin yung local government code, kung nag-aral sila, ang dapat ay pinoprotektahan niya ang kanyang constituent. Di ba? Hindi niya dapat ginagawa ay saktan pwersahin ang mga taong kanyang nasasakupan. Dapat pangalagaan niya. Kung nagugutom yan, pakainin. Kung walang trabaho, bigyan ng trabaho. Di ba? O kung may sakit, bigyan ng kasamang J-Boy, maputol ko lang Kasi andyan si Presidente, si Mr. Andrew. Alam bang, sabi ni ayon kay sa mga kagawad, taliwas daw yung mga taliwas daw kasamang J-Boy. Yung mga ibinibintang na sila ay namumwersa. Ang sinasabi nila nung pumunta kami doon, wala naman daw na pwersa ang nagalap dyan. Ang kanila daw ginigiba, yung mga nagpabayad.
gaano ba katotoo yan na kasamang Andrew? Hindi po katotohanan niyo, wala po katotohanan yung sinasabi nila na gano'n kasi kung sa gumigiba dati ang nung una, sabi nila self-demolish. Sa ngayon po, may kasama na silang nagkikimulis na sinasabi na mga tao sila ni Sa pagkaunawa ko, Mr. Andrew, yung mga tao, sino ba yung mga tauhan na gumigiba? Ang balita ko mga taga-barangay daw. Opo. Barangay daw yan. Yun nga po yun, mga tao ng barangay na po. Sino po yung mga tao na yan? Mga tanod, mga ano, sino po? May mga kasama silang mga tanod, may kasamang kagawad ng barangay. Na sinasabi na, katulad kahapon, na sinasabi nila na, tao naman ito lahat ni Chairman ang nagtitibag. Si Chairman ang papasahod. Kaya puro kay Chairman lahat ang dahilan. Kasamang J-Boy, sa ganyang pagkakataon, tama ba ho yung dahilan ni Chairman na dapat si Chairman at yung mga kanyang mga tauhan yung dapat mamuno doon sa ganyang klaseng sistema? Sinabi ko nga basahin nila yung local government code. No? Hindi dapat nila ginagawa sa kanyang constituent, hindi dapat pinoprotektahan. Diba? Nandun naman yun sa local government code eh. Bilang ikaw ang namumunong barangay, no, alam mo yan kung paano pamahalaan. Kung hindi mo pala kayang pamahalaan yan, ba't nandiyan ka pa? Saka nakapagtataka dyan kasamang J-Boy, panahon pa naman ng bagyo at ura-urada yung pagpapaalis sa pirasahan. At meron pa dyan nananawagan ako dyan kung sino man yung barangay kagawad dyan na saksakan ng sinungaling. Ano ba partner yung ginawa sa ating kapon partner? Nung ating inikot kasama Sparrow, inikot natin yung area. No? Merong representative na nagpakilala siyang kagawad at ang pinalabas niya ron, inaantay daw tayo. Bagay na hindi naman talaga isa sa pakay. Although isa sa pakay namin ang makausap si Kapitan. Pero ang importante kasi na dapat namin gawin doon, alamin ang sitwasyon ng mga mamamayan doon, especially yung nasunugan at yung mga naninirahan doon na giniba na bahay. Live from Quezon City, Philippines, your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines, live.